Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw, July 1, 2025. Nakabalik na po tayo dito sa Maynila. So, I'm happy to be back and of course, meron po tayong importanteng pag-uusapan ngayong araw. So, this is a recorded episode pero inare-record po natin ito ng alas 3 ng hapon ngayong July 1. And by the time na pinapanood nyo na po ito, it's 8:30 p.m. here in Manila. Okay, ang pag-uusapan po natin ito, yung pag-recant, yung pag-iiba ng kanyang kwento, nito pong isa sa mga witnesses na lumabas po dyan sa Senado laban po rito kay self-proclaimed Son of God or anointed Son of God ba yun? I don't know, no? Si Pastor Apollo Kibuloy. Bumaliktad at binago yung kanyang kwento at ang kanyang claim ay binayaran daw siya ni Senator Risa Ontiveros. So yan po yung pag-uusapan natin and we're happy that makakausap po natin ngayong araw, ngayong gabi, si Senator Risa Ontiveros. I'd like to welcome her again to our program. Magandang araw po, magandang gabi, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang araw, Christian, at magandang gabi rin. Salamat sa pag-imbita. Okay, Senator Risa, ito I noticed, no? I don't know whether you share my opinion, pero mukhang meron sustained attack against you on social media. It's all over the place. Have you noticed that? Maraming nakapansin, Christian. Mga kasama, mga allies, pati yung mga nag-o-observe sa media na nagko-cover sa story ang ito, particular yung press con ko tungkol sa video na ito. Napansin nga po nila yan, yung sheer volume niyan. And sa pagbasa ninyo, anong sa tingin niyo yung trigger nito? And anong pinaka-konteksto? I guess yung isang konteksto talaga ay practically unassailable yung magiging findings at recommendations ng committee report namin ng Senate Committee on Women dun sa investigasyon namin laban sa kay Apollo Kibuloy at yung KOJC. Nagpapasalamat pa rin ako kay Sen. Rafi dahil siya yung unang pumirma nito. And gagawin po namin ang lahat ng paraan para maging bahagi yung committee report na yan sa records ng 20th Congress. Bilang isa pang patunay na hindi mapipigilan yung katotohanan iyan. So palagay ko sinusubukan nilang i-blunt yung impact na iyan dito sa pagpapabaliktad sa isa sa mga witnesses namin. Isa lang siya, Christian, sa 14 lahat at hindi pa siya yung star witness. And yung iba, dun sa 13 pang witnesses ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihin handa silang patunayan na sila rin hindi binayaran para malaya at kusang magbigay ng kanilang testimonya at saka assistance. So yun po yung nakikita yung timing dito sa pagbaliktad nitong si Alias Rene, yung nakatakdang paglabas ng committee report? Well, tapos na yung 19th Congress at nabiting kami sa panahon makakuha ng sapat na pirma ng mga committee members para ma-file nga po iyon. Pero i-refile namin or gagawin namin bahagi ng record ng 20th Congress. So isang bahagi yon ng konteksto siguro kung ba't pati ikaw at yung iba pang mga observers ay nakapansin sa lawak at tindi ng atake sa pamamagitan nitong video ng isa sa aming dating witnesses. Okay. So sabi niyo you have tama ba total of 14 witnesses and That's it's right. just one of them. Pero That's how right. crucial ba yung testimony nitong si Michael Maurilio? Well, lahat ng aming mga witnesses ay nagbuo ng buong kwento ng aming findings at saka recommendations. Pero hindi lang yung testimony under oath ang meron kami ni Michael. Mga resibo talaga. Simula sa mga communications niya na siya ang nag-initiate sa opisina ko hanggang sa mga huling araw nung June 22 and 23. Just practically a week ago, Christian, na yung mga huling mensahe niya na takot, no? Sabi niya, paki-rescue ako. Kinidnap daw siya at dyan kinukulong sa Glory Mountain. We took those messages seriously, Christian. Ipinadala namin agad sa PNP Davao at nung sila'y kumikilos na, bigla na lang lumabas ang video na iyan. And even before those cries for help, yung mga messages na humihingi ng
rescue, ay nagsusumbong na rin siya sa opisina ko, his own messages as well, na may mga nanghaharas sa kanya. Bago nun, may mga sumbong siya na kinukumbinsi siya ng ilang mga kasama niya sa KOJC na, ito nga, mag-recant, no, para daw pahiyain ako, para daw sabihin yung ganito at ganyan. So, yung in fact, yung mga akusasyon ng mga nag-produce ng video na iyan sa akin, mukhang sila ang gumagawa. When you say sila, yung KOGC? Well, as of now, Christian, wala pang nagka-come forward para umamin na sila ang nag-produce ng video na iyan. Sinabi ni Attorney Terion, hindi daw sila. So bakit Okay. hanggang ngayon wala pang nagke-claim? Baka dahil kahit sila, alam nila na di tulad ng opisina ko na kumpleto ang mga resibo ng lahat ng testimonya nila Michael at ng iba pang mga testigo. Yung kanila, hindi lang walang resibo, pero panay kasinungalingan. So anong basa nyo? Bakit bumaliktad itong si Maurilio? Well, kung totoo yung mga huling mensahe niya sa amin bago sa video na ito, then it's possible na dahil kinidnap na nga siya, he's being held against his will, maaring lalong tumindi yung harassment sa kanya. Kahit nga, Christian, nung unang-una siyang nag-communicate sa amin, sabi niya, dati nga siyang nagtatrabaho kay Pastor Kibuloy at matagal nang gustong magsalita pero natatakot dahil baka daw ipapatay siya. Ngayon, noon lang daw siya nagkaroon ng lakas ng loob. So, it's still possible na under duress itong video na inilabas niya. And therefore, I do pray for his safety, Christian, dahil nakakabahala talaga yung mga huling mensahe niya sa opisina ko. At the same time, kailangan niyang ipaliwanag kung bakit siya nagsinungaling ngayon. Okay. Walk us through, Senator, dito sa pagkuha o paglapit sa inyo nitong witness na ito. No? Kailan po ba ito nangyari? And paano yung naging vetting process ninyo? So, I'm going back to my notes about when he communicated to us. This was many months ago. This year po or last year? Ay, hindi, sorry. Last year, no? Even before, yes. Starting last year. Sorry, here. Okay. So, una siyang nag-communicate sa amin December 2023 pa. So, more than a year and a half ago. Sumulat siya, nag-communicate siya na ito nga, na lampasan na niya yung kanyang takot at gustong magsalita. It does take us some time sa opisina para mag-vet ng mga messages. Kaya siguro, nung napansin niyang hindi siya napansin agad, sumulat siya ulit. No, December 15, 2023 pa rin at January 28, 2024. So kusa ito at paulit-ulit na inalok yung kanyang testimonya. Nagpatuloy yung mga communication na iyan. Tsaka ito nga, yung isang akusasyon nila ngayon na binayaran ko daw siya ng 1 million pesos. Nasaan yun? Samantalang, noong February 7, 2024, si Michael nga ang humingi ng pera. May communication kami, pinakita ko rin sa press ko noong Lunes na nagtatanong siya kung nagbibigay kami ng financial assistance dahil gusto daw niyang bumili ng laptop. At klaro yung sagot ng opisina ko kahit noon na polisiya namin hindi magbigay, hindi mag-alok ng anumang financial assistance sa mga witnesses o sa mga potential witnesses. Nagpatuloy yung mga communications niya sa amin, yung pagsumbong niya na kinukumbinsi siya ng mga kasama sa KOJC na bumaliktad, mag-recant. That was February 22, 2024. And yun, pagkatapos ng hearing sa Senado, yun na nga, biglang nagsusumbong siya na may nanghaharas sa kanya. At finally, itong June 22 and 23, 2025, yung kanyang takot na mga mensahe na i-rescue siya dahil kinidnap siya at dyan na siya ikinukulong sa Glory Mountain. Opo. From the time that he reached out to you via email sa opisina ninyo, kailan niyo po siya personally nakita at nakilatis? Kinilatis na siya nung aking staff even before the hearing proper. And I saw him
in person during the hearings. Anong hearing na? Pero na-vet na siya ng Right. staff ninyo? Na-vet na at ipinasok na rin sa nakakayanan naming protection system para sa aming mga witnesses. Mula nung dati pa, pati nung panahon ng Farmally investigation, panahon ng investigasyon sa pagpatay kay Kian de los Santos. So hanggang dito kay Michael, sa tulong ng mga kasama namin, kaibigan namin sa civil society, saka sa mga church organizations. Pero how did you establish na hindi ito pakawala o pain sa inyo para hiyain kayo precisely? Even early on sa pag-vet sa mga communications at lalo na dun sa hearings proper na everything was finally on record, nagko-corroborate din yung ibang bahagi ng testimonya ni Michael alias Rene as we called him then dun mula sa ibang mga witnesses. And ayun, yung sa mga communications niya mula pa nung a year and a half ago, naging consistent siya in that sense sa pag-reach out sa amin, sa paghiling talaga na kunin na namin ang kanyang testimonya, yung kahandaan niya, pag-alok niya na maging witness. So, kumbaga, pumasa siya sa pag-vet namin bilang isang witness nung unang nagko-communicate hanggang pa dito sa pagdinig. And even after the hearing, nanatili siya in contact sa amin dahil kasama pa rin siya dun sa church groups na tumulong sa amin na siya ay iligtas nung panahon ng investigasyon at hearings. After niya po ba mag-appear sa Senado, what kind of protection was provided to him? Or membro pa rin po ba siya nung KOGC? Hindi na. Bago pa siya Umalis na? Umalis na siya bago siya nag-communicate sa amin at lalo na bago siya nagtestigo sa hearing. So, pagkatapos ng pagdinig, ganun pa rin ka-simple pero heartfelt na protection system namin para sa mga witnesses sa tulong na rin ng mga partners namin sa civil society at saka church organizations. Kasi I was thinking, paano siya naabot nitong mga nananakot sa kanya? Diba sabi nyo, as recent as a few weeks ago, nag-reach out sa inyo at natatakot na may balak na kidnapin siya, di ba? Oo. Ang umabot sa aming balita ay at that time, kasama pa siya ng mga church groups o church leaders, pero umalis siya sa company nila. So it's possible na sa panahong iyon o sa mga araw na yun siya na kidnap kung totoo yung sinabi niya sa amin. Opo. Kasi pinanood ko rin po yung video niya, yung binaliktad niya yung storya niya. Detalyado din at parang very fluid and very smooth yung kanyang pagkikwento. Pero naalala ko rin yung testimonya niya. Ganun din sa Senado. So inisip ko ngayon, magaling ba siya umarte? Is this a skill that he possesses na pwede niya ibahin yung kwento niya and appear as credible as when the first time he did it? Ano po bang basa ninyo? Of course, maalala din po ng marami na nung nagtestigo siya sa Senado at hanggang ngayon naniniwala ako na noon nagsasabi siya ng totoo, naiiyak pa siya nanginginig, lalo nang kinikwento yung pananakit at pang-aabuso sa kanya. Yun yung isang iba sa video niya ngayon na napansin nga ng marami na napaka-smooth, tuloy-tuloy lamang. So that's one clear thing that could be observed. Okay. So dito, anong balak ninyo? Sorry, Christian. And besides, napaka-komplikado nitong kwentong inilabas niya ngayon sa video. I mean, my God, umabot all the way sa Chief PNP, umabot sa embahada ng isang bansa, may teorya pa na umabot sa presidente ng bansang iyon. So kung sino man ang nag-produce ng video na iyan, talagang overactive ang imagination. Anong basa ninyo dito? Kasi mukhang hindi naman to isolated, no? Kasi nakikita ko sa social media, sustained yung banat sa inyo. Parang hinimay-himay yung video. Tapos may nagde-demand na patalsikin kayo sa Senado, di ba? Isa ron umuwi na Harry muna siya. Yeah, humarap muna siya sa otoridad dito. Haharapin ko siya kahit saan. Pero yung buhay pugante niya, pigilin na niya yan. Pero anong basa nyo? Bakit ganon? Parang they're pushing different buttons to sustain this attack and you are the main target.
I guess itong testimonya ni na Michael at yung 13 pa, it has gotten too close for comfort to them. Dahil ang naka-implicate dito si Apollo Quiboloy, isa sa dating mga untouchable, napaka-makapangyarihan, napaka-mayaman. No? And kapag talaga pin down ng aming committee report sa buong kasalukuyang context ng ating bansa, it will really strike a blow against impunity and for accountability. And siguro sa isang puwersa na sanay dati na they could get away with anything and everything, isang bagay siguro na hindi nila matanggap because it would really make a chink in their armor na hindi pala sila invincible. Yan po bang yung proseso, i-refile nyo na lang yung committee report itself or may possibility pa na i-reopen yung investigation sa 20th Congress? Unless may new matter na tinatawag, bagong ebidensya, bagong witness, tulad halimbawa na inihintay ko pa dun sa formally investigation, palagay ko kumpletong-kumpleto na kasi itong aming committee report dito kina Quiboloy at sa KOJC. So aalamin namin ayon sa rules of the Senate kung ano yung pinakamabuting paraan na maging o gawin naming part of the records pa rin ng 20th Congress ito para officially ito po ay findings at recommendations ng buong Senado. Okay. Maiba tayo ng konti, no? Although related pa rin po ito sa trabaho ninyo bilang isang senador, no? Kasi marami nag-iintay dito sa actual trial ni Vice President Sara Duterte. Yes. Ako mismo, ang dami nagtatanong sa akin, no? Tuloy pa ba yung trial na yan? So, ano bang basta ninyo? Magkakaroon ba ng actual trial o mananaig yung galawan para patayin yung mismong impeachment complaint? Magpatuloy man yung galawan, the trial is actually alive and ongoing even as we speak, Christian. Kumbaga, in session pa rin ang korteng ito dahil sinabi na ng Korte Suprema ilang beses ang impeachment ay non-legislative function at yung ganitong mga non-legislative functions ay hindi apektado ng legislative calendar. At kahit yung mga bumoto na i-remand yung impeachment complaint sa House, may pag-amin dun sa isang kondisyon ng motion nila na tatawid talaga ito sa 20th Congress. And at least may anunsyo na mula sa liderato ng impeachment court, mula sa presiding officer na ayun na nga, magko-convene kami muli bilang korte sa July 29. And in fact, even in this interregnum, nag-submit ng formal answer ad cautelam si VP Duterte, nag-submit na rin ng reply ang prosecution sa formal answer na iyon at pareho sa loob ng timetable na inuutos ng Senate Rules on Impeachment. So, patunay na nagpapabuhay at nagpapatuloy, alive and kicking, buhay na buhay ang trial na ito. And at any one time, kahit sinong panig ay pwedeng mag-file ng kanilang motion, whether yung kampo ni VP Duterte o yung prosecution. At lahat ng ito, simula sa formal answer ad cautelam at sa reply, ay kailangang matanggap, marinig naming mga senator judges bilang pagsisimula na dun sa pagdinig sa mga ebidensya at pagdinig sa mga witnesses sa bawat article of impeachment bago pa kami ay magdedesisyon o boboto na convict o acquit ba. Pero do you agree doon po sa kaisipan na pag may nag-motion para i-dismiss yung articles of impeachment, pwede siyang pagbotohan ng majority ng mga senador at hindi na umabot sa actual trial kung saan ilalabas po yung mga ebidensya? Kailangan umabot sa trial. Yan ang utos ng konstitusyon sa amin. Yan din ang nakasalamin sa Senate Rules on Impeachment. I totally disagree na pwede na lang kaming bumoto dun sa isang motion to dismiss na in fact nandun na sa loob ng formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Ang due process ay nagde-demand na magkondukta kami ng trial. Paano kami magdedesisyon i-dismiss o in effect i-acquit? Paano kami din magboboto na convict kung hindi pa namin narinig ang isang pirasong ebidensya, kung hindi namin na-appreciate ang iisang testigo? Due process both to the impeached official
end to the prosecution, at higit sa lahat, Christian, due process sa ating publiko na deserve marinig itong mga ebidensya at witnesses na ito sa bawat articles of impeachment na tinransmit ng House, ng kanilang mga representante sa amin sa impeachment trial court. Due process demands that. Hindi pwedeng boto lang naming mga senador o mga senator judges. Sabi nga, matagal na, trial must proceed forthwith. So, na-delay man, yung forthwith na yan ay ngayon. Ano po pala tugon nyo rin sa, alam ko, nakikita nyo rin po itong mga ganitong reaction, no? Marami po sa mga kababayan natin yung dismayado, actually gigil, no? Sa Senado, at least during the 19th Congress, especially after the June 10 session vote, yung 18-5 vote. Maraming gigil, maraming nagagalit, at marami sa mga kababayan natin yung parang nawawala na ng pag-asa o paniniwala sa Senado. Pero ito yung prosesong dadaan sa mismong Senado, no? Ano po yung tugon nyo sa mga ganong pagtingin dahil dun sa action na yon? Ang tugon ko po, Christian, sa ating mga kababayan, una ay salamat sa inyong pagmamalasakit sa ating institusyon ng Senado at sa importanteng proseso nito ng impeachment trial at sa ating konstitusyon na nag-uutos sa ating lahat tungkol sa lahat ng ito. Na-appreciate po namin ang concern ninyo, mga kababayan. Sana kahit nadismaya kayo ng araw na iyon, natuwa kayo na 5 po kami na tumawid sa minority-majority divide bilang senator judges para bumoto na huwag i-remand sa House yung articles of impeachment. At kahit natalo kami sa botong iyon, sana mga kababayan, itong mensahe ko sa kanila, Christian, sana keep faith with the Senate. Keep faith with the impeachment process. Keep faith dun sa utos ng Constitution sa atin. Dahil tulad ng pinag-uusapan natin kanina, Christian, alive and kicking, buhay na buhay at ongoing ang trial na ito. Dahil kahit nga sinubukang hindi mangyari ang mga ito, yung mga susunod na hakbang ng pagsumite ng impeached official ng answer, formal answer, yung pagsagot ng prosecution sa formal answer na yun sa pamamagitan ng reply, ay nangyari nga at nagpapatuloy. At eto na nga, may petsa tayo sa 29 ng Hulyo na uupo muli ng sama-sama ang senator judges bilang korte para ituloy yung trial na ito. So, and then idagdag pa natin yung mga resulta nitong nakaraang eleksyon. So, na-replenish yung kalahati ng Senado. May mabubuong bagong Senado sa 20th Congress na lahat din ay minded na tuparin ang aming tungkulin at gumanap bilang impartial na senator judges. So, mahirap man, nadidismaya minsan sila sa isang institusyon or iba sa ating gobyerno. Sana po, sa pamamagitan mo, Christian, masabi ko sa ating mga kababayan, kapit lang, walang bibitaw, at aasahan namin ang inyong patuloy na pagsubaybay. Dahil in the end, Christian, hindi lang kaming mga senator judges ang boboto at maghuhusga dito sa complaint na ito o sa isang impeached official. Yung ating mga kababayan din ay maghuhusga. At pati sa amin sa Senado, kayo'y maghuhusga. At sa huling-huli, ang kasaysayan ng maghuhusga sa amin at sa ating lahat. Tama po yan. Mismo mga senator judges kayo po, in a way, nasasakdal sa kung paano ninyo i-handle itong impeachment process, no? Konting tanong na lang po, no? Alam ko busy kayo, no? Iniisip ko rin po kasi dahil sa pagpasok ng bagong batch ng mga senador, panibagong proseso siguro o komplikasyon ang pwedeng i-raise dyan. For instance, what could stop another senator from raising this issue nung pagtawid ng impeachment proceedings from the 19th to the 20th Congress, kahit dapat malino na po yun, di ba? Are you also anticipating such options that might be raised? Anticipating, Christian, dahil yung ilan ay nag-telegraph na ng ganong intensyon at yun na nga, yung mismo motion to dismiss ay nakapaloob na dun sa formal answer ad cautelam ng impeached official. Gayunpaman, handa kaming magdebate pa rin at magdebate ulit at mag-argue na dapat lamang magpatuloy ang prosesong ito. Alang-alang sa pagsunod sa utos ng konstitusyon, alang-alang sa pagtupad ng aming tungkulin sa ating mga kababayan, alang-alang din sa pagtaguyod ng prinsipyo ng accountability at saka na yung batas ay dapat equally applied sa lahat kahit pa sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno.
mukha bang si Senate President Chis Escudero pa rin po yung mananatiling SP at mananatiling presiding officer sa 20th Congress? Well, bilang nasa labas ng majority, yan din ang balitang napipick up ko sa inyo mula sa media na as of today, ganun ang mga numero. Opo. Okay, pero kayo, kasi may balita rin na si former Senate President Tito Soto, he might be open to leading the minority bloc. Kayo yung legit na minority dyan, no? So, paano po yung nakikita nyo pwede mangyari dyan? Well, in fairness, ang legit na minority naman ay yung usually yung second largest group, no, Yeah. na mabubuo na bloke Na hindi sa boboto dun sa Senado. Opo, na either hindi boboto sa Senate President or yung isa pang path ay na lalaban bilang SP pero hindi Kapalaran. nananaig, opo, or magsisignify na sila at batay sa bilang nila ay magiging minority nga sa Senado. So, as usual, it will be my fourth time to participate sa pag-organisa ng Senado, ng isang bagong kongreso. Very interesting and very important, lalo na papunta sa mga susunod na taon, years of legislation, inquiries, budget making, at ito ngang impeachment trial, and then leading up to the next elections. Pero nga, paano yun? Kasi sa 19th Congress, you were a minority of 2. Kayo po ni Senator Coco. Dito sa 28th Congress, kung sakali, no, are you willing to join that Soto minority? Or posible ba yung 3 blocks ang meron sa Senado? Nung unang-unang pinag-uusapan yung organization ng 20th Congress Senate, hindi pa lumilitaw yung possibility ng minority bukod dun sa isa pang bloke ng mga 5 senador ngayon. Nung tinanong nga ako minsan, sinabi ko ay hindi ako sasali sa kanila. But now there's that new possibility kung si Sen Tito. Inoobserbahan ko po at sa patuloy na pag-uusap ko sa dalawa sa mga bagong senador ay inoobserbahan namin yung mga emerging scenarios. Kung ano man, basta para sa akin na hindi ako sasali sa majority and sasali ako or magbubuo ng isang bloke na sasalamin or at least magbibigay daan or at least rerespeto sa palagay ko, Christian, pangunahing trabaho ko sa mga susunod na taon na tumulong mula sa loob ng Senado na patuloy na palakasin ng oposisyon sa labas ng Senado. Opo. Pero for the record, will you make a run for the Senate minority leadership? I hadn't thought about that nung unang mapping ng balance of power or numbers sa Senate. Parang kahit ideally, di ba, nasabi ko parang day after election day, ideally makabuo sana kami ng minority, no, at maging bahagi ako doon. But in the past almost couple of months, parang numbers wise hindi na probable yon. So tingnan natin. But at the very least, worst comes to worst, whether as an independent senator or member of an independent or non-majority bloc, basta mananatili akong non-majority tulad nung nakaraang halos 9 na buwan. And basta puposisyon ako sa paraan na sasalamin dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong tulungang buuin pa sa ating bansa. Mas naging komplikado yung sitwasyon ninyo, no? Kasi naalala ko before the actual campaign, di ba, nung kinampanya nyo sina Senator Bam tsaka si Senator Kiko, ang sinabi nyo, samahan nyo ako sa Senado. Noong time na yun, nandun pa si Attorney Chel. Yan, kasama nyo na sila eh. So technically, lumawak na yung ano nyo eh. From a minority of 2, at least 3 na kayo dyan. As unexpectedly. So parang quite logically, sigurado na ba kayong 3 magkakasama? Nag-uusap kami these days, Christian, dahil kahit ganun yung wish ko nung una, alam mo naman, sa bawat bagong kongreso, bubuin yung Senado, every senator has to make his or her own decision. At tulad nung nakaraang mga kongreso, nire-respeto ko yan. So, ang malinaw lang sa akin ay looking forward to whether forming a bloc together or voting
together on certain national issues, or forming a caucus nung mga partido namin. Nag-uusap din yung mga kapartido namin sa House, for example, about that possibility. Basta what I can say, since I can speak only for myself, di naman ako makapagsalita para sa 23 na colleagues pa, basta ang para sa akin is mananatili akong consistent na hindi majority at kung minority man or ibang bloke, basta may pole, may center of gravity sa loob ng Senado para kumbaga katandem nung gusto po naming buuing mas malakas na oposisyon sa labas. Finally, Senator Risa, no? Recently, si Sara Duterte, ang ginagamit niya naratibo, kinakawawa siya o pinopolitika siya nitong administrasyon dahil siya raw yung frontrunner sa 2028 presidential election at gusto raw siyang i-eliminate. Galing po ako at nakausap po yung mga kapwa Pilipino natin, yung sa Roma, sa Milan at saka sa Paris. At isa po sa mga kinikwento nila, naghahanap sila ng option, a viable candidate for 2028. And logically, hindi naman to sorpresa sa inyo, no? Kayo po yung isa sa mga pangalan na binabanggit nila. Ang gusto ko lang malaman, are you open to that? To run for president in 2028? Ngayon talaga, Christian, mas sumusubsob ako dun sa patuloy na paghahanda sa impeachment trial and kaka-file ng kahapon ng top priority legislation, yung pagtutok sa mga issue na importante sa ating mga kababayan ngayon pa lang. So lalong-lalo na sa ekonomiya. But like I said before, I've asked all kasamas sa oposisyon na maging bukas kaming lahat. Dahil ang importante para sa akin sa 2028, for which definitely si VP pa rin ang frontrunner. Ewan ko lang kung sino sa kanilang dalawang faction, ang admin or sila ay kumakawawa sa kanino. Basta para sa akin, ang importante ay magkaroon ang oposisyon ng strongest slate na kaya naming buuin, na lalaban at mananalo. Okay. Fair enough. Maraming salamat po, Senator Risa Ontiveros. Thank you for joining us ngayon po. Thank you. Thanks. Yan po si Senator Risa Ontiveros na kasama po natin. Okay. We had to ask that because yan po yung tanong din ng mga kababayan natin. No? Kung hindi raw si Sara, sino yung pwede mag-challenge kay Sara Duterte for 2028? For some of you, it might be too early to talk about it. But honestly, if someone is really thinking of running for president, ngayon pa lang dapat nagpe-prepare na. Lalo yung mga matitino, dapat naghahanda. Hindi na po ito panahon ng pakipot o pagdidili-dali dahil marami pong dapat ayusin dito sa ating pamahalaan. So, importante po yan. Okay? Now, going back doon sa unang pinag-usapan natin dito, kasama si Senator Risa Ontiveros, ako kasi napapansin ko yun, no? Na very sustained yung mga attack sa kanya on social media. At ang ginagamit na main reason or focus ay itong pagbaliktad ng witness. So kaya tinanong po natin sa kanya yung naging proseso ng pag-vet, pagkilatis at pagbusisi dito po sa witness na eventually bumaliktad. Pero alam nyo, eventually the truth will come out, no? Medyo minsan nakikita natin sino ba yung mas credible na kampo para paniwalaan. Okay? Ako naman sa pagkakakilala ko kay Senator Risa Ontiveros, malabo naman magbayad dyan, no? Na mga witnesses. Let's see kung ano po yung kakahinatnan nitong pagbaliktad ng witness na ito. At siya na mismo nagbanggit, pinagdarasal din niya yung safety nitong witness na bumaliktad. Kasi kung totoong tinakot yan, o meron pananakot na dudukutin yan, delikado po yung kanyang buhay, yung kanyang safety. So, antabayanan pa po natin yung mga mangyayari. Okay? By the way, meron pa po tayong live episode pagkatapos ito. Okay? This is a recorded episode, pero pagkatapos ito, we have a live episode at 9:30 p.m. So, antabayanan nyo po yan. In the meantime, baka lang makalimutan natin, no? May mga nababatiin po tayo, matagal na po nating inilista ito. Unang-una, binabati po natin ng belated happy birthday itong ating napakatalik na kaibigan na si Charmaine Pahate.
Charmaine Pidal Pahate. Ayan. Kaibigan na po natin yan ng college pa. Kasama natin sa varsitarian. So, happy birthday sa'yo, Charmaine, and regards to Mark and the rest of the family. And of course, binabati rin po natin ng happy birthday. Ayan. Alam nyo, hindi naman ganun karami yung mga kaibigan ko, pero the friends that I have are really good friends. Ilang masasabi ko, no? At isa nga sa kanila, bukod kay Charmaine, ay itong si Carly or si Carlo Isla, na taga GMA 7. Ayan, matalag na po natin kaibigan niya nung college pala. Magkakasama kami sa varsitarian. So happy birthday sa'yo, Carly. Isa yan sa mga nagtsatsaga na manood dito sa ating programa. Yan, napakabait na tao niyan, si Carly. At napakasarap gumawa ng leche flan niyan, doon sa mga hindi nakakaalam. Sabi ko nga, i-launch na niya yung kanyang matagal nang binabalak na, ano ba yun? Isla de Leche. Seryoso, napakasarap gumawa ng leche flan niya. Hindi po ako nag-joke, no? Hindi ito promotion, nagsasabi lang po ako ng totoo. Kasi every Christmas, ano yan, nagbibigay yan ng mga leche flan sa mga kaibigan niya. At ito, no joke, no? Siguro yun ang pinakamasarap na leche flan na natikman ko. Ayan. Ang gumagawa niyan si Carlo Isla. And of course, isa rin po sa mga pinakamatalik nating kaibigan. Ayan. Itong si Maria Cristina Salvosa. Ayan. Birthday din niya. And magkakaroon sila ng joint birthday celebration ni Carly. Ayan. Yung mga matalik nating kaibigan. Ayan. Yung mga tipong madaling araw, kailangan mo ng tulong, emergency, tawag ka sa kanila, sasaklolo yung mga yan. Those are the kind of friends that they are. Ayan. Okay. Ito po pala. Greetings kay Glenn Pinion. Ayan. Mga nakasama natin ito sa Paris. Ayan. Si Glenn Pinion ay formerly with ABS-CBN din kasi hindi kami nag-abot. And hi din uli kay Vapes Evangelista. Maraming salamat po sa inyo. Opo, kasya po yung t-shirt na pinadala nila. Maraming salamat po. Tapos ito, baka nakaligtaan ko, no? Pero alam ko, nilista ko po ito. Pero just to make sure, no? Baka magtampo si Chriselle Caluzor. Ayan, binabati po natin ng happy birthday ang kanyang lola. Belated happy birthday po kay Lola Corazon Rivera noong June 24. Ako, pasensya na po, no? Kung hindi ko po nabasa. Pero again, happy birthday po kay Lola Corazon Rivera noong June 24. And regards din po sa inyong apo na si Chriselle Caluzor and the rest of the family. I hope you had a great birthday. Maraming salamat po sa panonood. Tapos binabati rin po natin si Early Tulio. Ayan. Sabi niya, madalas daw sila manood ng ating episode ng kanyang asawa from Monday to Saturday, even Sunday pag meron daw po tayong episode. Mga taga Sacramento, California po sila. Tapos si Tony Insigne. Maraming salamat po. Nag-message siya, sabi niya, really enjoy your Facts First show and watch it all the time. Do you have any plans to visit the United States soon? We'll let you know po, no, kung sakasakali. Matagal na rin po tayo hindi nakakapunta dyan sa Amerika. So let's see. Mga taga Daly City raw sila. Medyo napadpad na po tayo dyan before. Daly City. Marami po mga Pilipino dyan, hindi po ba? Ayan. Don't worry. Siguro, nasa bucket list natin yan. Maganda makausap din po natin yung ating mga kababayan dyan po sa US. Ayan. Si Nerissa Vicencio, maraming salamat po sa inyo. Yung din tanong niya, kailan mo magkakaroon ng gathering ng Facts First supporters dyan daw sa Los Angeles. Ayan, sa LA. Sige po. Hasabihan ko kayo. I-anunsyo po natin kung mapadpad po tayo dyan. Tapos si Malen Javier Navarro. Yan, binabati po natin ng happy birthday ang kanyang daddy. Sabi niya, he always watches your streams. He's retired now and formerly, VP for News and Public Affairs sa ABC5. Ito yung dating TV5 po. Yan. Tomasian din pala siya and President ng Student Council during his time. AB Philosophy. Cum laude. Binabati rin po natin ang kanyang asawa ni si Miss Alicia. Ayun, sabi niya, he and my mom, Alicia, were the ones who introduced me to your channel and have been avid fans since 2022. Naku, maraming salamat po. Thank you po. Sabi niya, my dad is very picky on who he listens to and watches. Naku, maraming salamat po. Thank you po.
Sige. Minsan po, pag napadpad po tayo dyan sa Canada, napakahaba na ng biyahe dyan, no? Napakatagal ng biyahe. Pero ang ganda ng Canada, no? Nakapunta po tayo dyan, kailan ba? 2 years ago. Ito po, si Joe Greg Limps. Binabati po natin sila Toti and Joy, mga taga London. Maraming salamat po. Tapos, maraming salamat din po kay Amarilis Absede. Thank you po for your kind message. Ito si Pamela Pagaduan. Ayan. Nanonood din na po from the US. Maraming salamat po. Ayan. Ayan, nabati na natin si Miss Nerissa Vicencio. Okay, kita-kita po tayo sa next episode. Live po tayo mamaya, no? Maraming salamat po. Thank you for watching. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po.